Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, mga kabirador. Shout out po lahat sa inyo and welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. It's been a while po mga kababayan na tayo gumawa ng ating video vlog. Busy po tayo, kaya puro live stream na lang po ang ating nagagawa. So anyway, tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan itong maanghang at hindi na pinag-usapang mga statement na ipinahayag ng inyong napakagaling na Barbie na mayor ng Davao City na walang iba kundi si Sebastian Barbie Duterte, no? Siya po ay merong matapang na pananalita na sinabihan niyang gago ang presidente dahil akala nila nung nagtandem daw sa kanyang tutubing losing ate nung 2022 election, maaayos po ng Pangulong Marcos Jr. ang kanilang pangalan, no? Pero hindi naman daw, gago daw ang presidenteng ito, sabi niya. So ang tanong dyan mga kababayan, paano mo nasabing gago ang presidente? No? Sinabi ba sa inyo ni Pangulong Marcos na lilinisin nila ang pangalan nila sa pamamagitan na maging Pangulo ang Marcos? Kung gano'n naman pala, di sana inutusan na ni Pangulong Marcos ang mga korte na kung saan meron pong mga nakabingbing mga civil lawsuit laban sa pamilya Marcos, sa mga ill-gotten wealth, sa mga cronies nito. Hindi po Sabi na, i-drop nyo na lahat yan. Presidente na ako. Kailangan maging malinis ang pangalan ng pamilya namin sa mga akusasyon ng korupsyon, pagnanakaw, pagpapapatay, mga ganon, no? Hindi po So ang tanging layunin sa aking pong opinyon ng Pangulong Marcos Jr. ay pangunahan ng bansa na mapabuti ang kalagayan nito pang ekonomiya, industriya, agrikultura, sa edukasyon. Mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino kahit papano maibsan ang kahirapang nararamdaman ng mga nasalaylayan. Mapabuti ang edukasyon, ang well-being, ang healthcare ng mga mamamayan. Hindi po sinabi sa campaign ng Pangulo na lilinisin ko ang pangalan namin. Hindi po. Kung yan lang ang tanging layunin ng Pangulo, Baste Duterte, tulad ng gusto nyong gawin, no, na nagmamalinis kayo, no? Hindi naman kayo malinis, lalo ka na. May bahid ka ng dumi. Malinis ka ba? Adik ka ba? Mamamatay tao ka ba? Magnanakaw ka ba? Di ba? Yun ang mga tanong ni Jesus Palsis doon sa isang congressman meow. Malinis ka ba? Hindi ka ba gago? Di ba? Yan ang gusto nyong gawing future president? Tulad lang ng tatay niyang brabado, napakatapang daw magsalita pero wala sa aksyon. No? Alam na namin ang kara mo, Baste Duterte. Barbie ka Inamo ka ng boxing for charity lang Anong ginawa mo? Go to Hong Kong. Kasi tapang mo. Dami mo pang dahilan na baka isang suntok lang si Tory, bulagta na. Ba't di mo gawin? Di ba? Para makita namin yung sinasabi mo. Puro kalayabang puro kalatato puro ka lang uso Kala mo naman napakatalino mo, bugok. Sino ang gago? Di ikaw. Kasi mali ang akala mo. Ngayon meron pa siyang ibang lintaya mga kababayan. Ang matindi ito, no? Ito po talagang sa akin pong experience, sa aking pagkakaalam dahil sa ikinuwento ito ng kaibigan ko na taga Mindanao. Dato po yun. Sinabi niya, pag ikaw sinabihan ng mga taga Mindanao, lalo na ang mga grupong ito, hindi ko na po sasabihin kung anong mga grupo yan o anong samahan yan. Pero pag sinabihan ka raw ng mga yan na pugutin ko ang ulo mo, kunin ko ang ulo mo, nako, wag mong tatalikuran yan. Seryosohin mo yan kasi gagawin at gagawin nila yan. Ang sabi ni Baste Duterte, isa lang ang ulo ang kailangan namin. Ulo ni BBM.
Ang tanong diyan, sino ang gagawa? Pero nagmula sa bunganga ni Baste Duterte na mayor ng Davao City. Oh, di ba? So therefore, ang mga taga Davao City, ang iniloklok nyong mayor ay isang mamumugot ng ulo. Hindi niya siya siguro ang gagawa niyan. Para lang siyang yung sa Bible character na si Herodias. Ha? Na kung saan galit na galit kay John the Baptist, ha? Na gusto niyang kunin ang ulo ni John the Baptist pero hindi magawa ni Herod. Yung namumuno dun sa lugar ni John the Baptist. Pero napugot po ang ulo ni John the Baptist dahil itong Herod na to ay isang tanga. Ayun, nangako siya na bibigay lahat ang gusto ng anak ni Herodias na sumayaw sa kanyang birthday. O yun. Kaya yung anak ni Herodias na isa ring Judas, demonya, hiningi ang ulo ni John the Baptist. Ganyan po si Baste Duterte at ang mga Duterte. Si Sara Duterte, ini-imagine na ginaganto ko ang ulo ni BBM. Ito namang kapatid niyang bunso na lalaki sa nanay niya, ay kukunin ang ulo ni PBBM. Kaya kayo dyan, sa mga bantay ng Pangulo, lalo na ang Pangulo at ng pamilya nito, ingat po kayo, pinagbantaan na kayo. Pinagsabihan na kayong kukunin ang inyong ulo. Hindi man siya ang gagawa niyan, malamang merong gagawa niyan. Ang tanong dyan, yan ba ay iimbestigahan ng DILG? Yan ba ay didisiplinahin ng DILG? Wala po. Kaya itong mga Duterte at mga minions nila, dahil hindi po sila nadidisiplina ng karampatang parusa, ng karampatang ahensya ng pamahalaan, okay lang yan. Sasabihin lang nila, ano lang naman yun parang hyperbole lang, metaphor lang, ganyan po, pero hindi po. Yan sa lugar sa Mindanao, sabi ko sa inyo, na ikwento sa akin yan, pag sinabihan kang pugutin namin ang ulo mo, kunin namin ang ulo mo, wag ka nang matulog, hahantingin ka ng mga yan. Yan po, nagsabi na po si Baste Duterte na gusto nilang kunin ang ulo ni Pangulong Marcos. Kaya ingat-ingat po. Alright, eto po mga kababayan, punta naman tayo dito ngayon sa asawa daw ni Tutubing Luce, si OBP Beje. Okay, kasi po yung asawa ni OBP Beje na hindi nila mapakilala ang kanilang mga larawan na magkakasama silang pamilya, muang di natin alam, asawa nga ba? Nag-file po ng request sa Quezon City Regional Trial Court, hindi po natin alam kung ano pang branch yan, ng petisyon para po pigilan ang House Committee on Justice na wag may palabas, wag makasecure ng mga personal daw na mga bank statements. Na hinihiling nila ang TRO na wag silang mabukalkal. Sabi nga po ni retired Supreme Court Associate Justice Carpio, yung Carpio, kamag-anak niya mismo yan, Carpio, magkakamag-anak yan. May karapatan po, may power po ang House Committee na magsabpina ng mga bank records. O biruin mo, tiyuhin mo yata yan. Opo, tiyuhin niya yan, si Mans Carpio, tiyuhin niya yan si Supreme Court Retired Associate Justice Antonio Carpio. So natatakot po itong Mans Carpio na to na mabukalkal sila. Kasi po talagang isasabpina lahat yung SAL and bank records ni Tutubing Luce, yung asawa niya. Damay itong Mans Carpio na to, baka meron silang joint account dyan, bukalkal yan, basta may pangalang Sara Duterte, bukalkal yan. Oo, dahil yan po ay sa investigasyon. Ang rason daw, private person naman daw po si Mans Carpio. Well, there's no such thing as private or public once there is a court order from the authorities. Wala. Court order, sabpina na di ba? O may kapangyarihang magsabpina ang house. Di yari. Ubos ang budo-puto ni Mans Carpio, mabubulatlat. Parang totoo po yata ang sinasabi ni Guban. Kilala nyo si Guban? Yung former BOC Bureau of Customs Officer na pinakulong nila dahil sangkot daw ito sa magnetic filter.
yung nag-iimbestiga ng magnetic filter, siya ang nabaliktad. O, di ba? Kasi napaka-powerful ng mga Duterte. Ngayon, the tables had been turned. Kayo naman ang mamoblema. Kayo naman ang ma-stress. Dapat talaga buksan niyang kaso ni Guban eh. Oo, kawawa naman yung tao. Biruin mo, nag-iimbestiga ka ng mga illegal na shipment at nakita mo ang magnetic filters. Ikaw ang naging whistleblower. Ikaw ngayon ang napakulong. Ikaw pala yung may-ari ng magnetic filter daw. Abay, ang yaman pala ni Guban. Saka si Colonel Arcierto, buti na lang si Colonel Arcierto, natakbuhan niya to. Ang mga digong, otherwise baka sinisip-sip na rin yung ulo ni Colonel Arcierto. Kaya Colonel Arcierto, wag ka lalabas dyan. No? Nasa listahan ka ng mga Duterte ng mga ano. Okay? So therefore, itong Manscarpio na ito na asawa, di umano daw nito Tubing Luce, ay nanghihingi ng TRO sa Quezon City Regional Trial, no? Yung RTC branch. Kaya tingnan natin kung mapagbibigyan siya. Yung dahilan niya kasi pribado naman po ako eh. Sana po hindi mapagbigyan, mga kababayan. Para naman po sila ang mawindang. Baka yan magtatago na rin yan. Pero unahin nyo muna yung kagaguhan, kayabangan ng inyong ganon, na mayor ng Davao City na gusto pong kunin ang ulo ni Pangulong Marcos at ilagay sa plato tulad ni Herodias na pinarada pa ang ulo ni John D. Baptist. Alright mga kababayan, kayo po ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye bye, God bless.